Welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. So for today's topic po, magkakaroon tayo ng trabaho serye videos. So unang video natin for this serye is kung paano ba maghanap at mag-apply ng trabaho. Kung interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel and browse lang po kayo sa aking channel. Baka may other videos pa po makatulong sa inyo. Sa series na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-apply ng trabaho and saan ba tayo pwedeng mag-apply ng trabaho, ano ba yung dapat gawin natin during interview at ano ba yung mga requirements na dapat nating dalhin or kunin pag mag-apply ng trabaho. So kung interested po kayo sa topics na ito, keep watching po! Before we proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang pong i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan nyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, and gusto nyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, Iloilo, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page for our promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance! Kung hindi nyo po kaya mag-process online, gaya ng pag-apply ng loan sa SSS, pag-enroll ng bank account, pag-apply ng retirement benefits, pag-order ng PSA documents, or pag-schedule ng passport appointment and gusto nyo magpa-assist at magpagawa, message lang po kayo dito sa online assistance at iba pa. So, pwede po nila kayong gawan or i-assist dito. And may minimal fee lang naman po, parang nasa 50 to 200 pesos lang yung payment. Depende sa transaction. Kung interested po kayo, message lang po kayo dito sa Facebook page ng online assistance at iba pa. To continue sa ating video for today, ituturo ko na sa inyo kung paano ba maghanap at mag-apply ng trabaho at ano ba yung mga dapat nyong gawin. So number 1, mag-prepare muna ng inyong resume or ng biodata. And advice ko lang po sa mga 4 years grad, mas maganda po na resume po yung ipasa nyo kaysa sa biodata kasi mas professional po siyang tingnan. Kung nahihirapan man kayong gumawa ng resume, huwag kayong mag-alala sa online. Meron na kayong makakopy na resume and then fill upan nyo na lang yon ng mga information nyo. And sa mga high school grad or college level or undergrad, pwede naman po yung biodata kasi nga po yung iba nahihirapan nga pong gumawa ng resume. Sa biodata kasi templated na siya and pipill upan nyo na lang kung ano yung mga data or information na nakalagay dun sa biodata. Pero mas advisable and mas presentable din kasing gamitin yung resume. Pero kung hindi talaga kaya, pwede naman biodata na lang po. And make sure po yung mga information na nakalagay dito is yung una, yung personal information nyo, like yung name nyo and birth date, and also yung educational background nyo, kung ano yung natapos nyo, and yung work experience nyo. Kasi doon nila i-screen muna yung mga application nyo, kung pasado ba kayo dun sa qualifications, dun sa position na ina-applyan nyo. Number 2, once ready na ang inyong resume, magtitingin or maghahanap na tayo ng mga bakanting trabaho. So, saan ba tayo pwedeng maghanap ng mga bakanting trabaho? So, number 1 is sa mga online job sites. So, eto yung top 4 na online job site na pwede kayong mag-apply sa JobStreet, Indeed, LinkedIn, and Caliber. So, ang top 2 dyan na pwede kayong mag-apply is JobStreet and LinkedIn. Si LinkedIn para na siyang Facebook ng company. So, andun na yung mga company events nakapost and also yung mga job vacancies nila. Sa 4 years grad, pwede kayong gumawa lahat ng account dyan kasi nagpo-post sila dyan ng mga 4 years grad na vacancies. Sa mga college level or undergrad or sa high school grad na lang. So, karamihan kasi nakikita ko yung mga posting ng high school grad or mga undergrad is nasa JobStreet and Indeed. So, gaya ng factory worker. So, parang nakikita ko yun karamihan sa Indeed and meron din sa JobStreet. Paano ba ito gamitin? So, una, magre-register muna kayo ng account nyo dun sa website nila and then i-update nyo yung information nyo and then mag-upload kayo ng resume.
Once meron na kayong account, browse lang kayo ng mga vacancy nila and then magsasubmit lang kayo ng application or click nyo lang yung apply button para ma-send yung application nyo sa kanila. Kung may alam pa po kayong other online job sites na pwede pang applyan, comment down below lang po para makita or ma-share din natin sa iba pang naghahanap ng trabaho. Pang number 3 na tips is umattend ng job fairs. So sa job fairs, magandang umattend kasi maraming employer doon na pwede nyong pasahan ng resume at pwede kayong mag-apply. Yung iba doon, pwede na kayong interviewin at hired on the spot na kayo. So, eto yung mga inabangan na job fair every year. Every May 1, yung Labor Day job fair at yung June 12, yung Independence Day job fair. Nag-organize si government ng mga job fair or malakihang job fair sa mga dates na yan. Sa mga malls and sa City Hall nyo, nag-organize din yan ng job fair. Check nyo lang yung announcement nila. So, maganda umattend doon kasi maraming employer na pwede kayong applyan. And makikita nyo yung mga job vacancies nila. Basta magdala lang kayo ng maraming resumes nyo or biodata nyo kasi ipapasa nyo to sa mga employer na sa palagay nyo is qualified naman kayo sa mga vacancy nila. Tip number 4 is pwede rin kayo mag-walk-in or magpasa ng resume sa mga kumpanya na gusto nyong applyan. Kasi yung iba, nagpapa-walk-in talaga, nag-accept sila ng walk-in. Pag mag-walk-in kayo, mag-dress appropriately na lang din kayo baka kasi interviewin na rin kayo at pag-examine sa araw na yon. Yung iba naman, meron lang silang drop box na mag-iiwan kayo ng resume and yung iba naman is iniiwan na lang sa guard yung resume and then schedule na lang kayo ng HR nila once qualified kayo sa vacant positions nila. Tip number 5 is bumisita sa PESO office ng inyong city hall or ng inyong munisipyo. So, dito sa PESO office ng inyong City Hall is may mga partner din sila ng mga employers. May mga posting din sila ng mga job vacancies ng mga company and yung ibang company nagko-conduct din dito ng in-house job fair. So, makita nyo rin dito kung may announcement sila na in-house job fair. So, pwede kayong magpasa or mag-inquire ng mga vacancy or ng mga partner nilang company na may vacancy para mag-apply kayo dun sa mga company na partner ni PESO Office. Tip number 6, magtanong sa mga kaibigan or kamag-anak kung saan may bakante na pwede mong applyan. So baka kasi yung mga friends or relatives nyo, may mga alam silang bakanteng trabaho dun sa company nila na pwede nyong applyan or sa company ng kakilala nila na pwede nyong applyan. So, isa kasi sa mga source ng application or mga source ng mga aplikante ng company is yung referral. Kasi para mapunuan yung mga bakante nila, so nag-a-ask sila ng referral sa kanilang mga employee. So, pwede nyong ask yung friends or relatives nyo, baka may alam silang bakanting trabaho at baka pwedeng i-refer nila kayo doon or mag-apply kayo doon sa kanila. Lastly, tip number 7 is sumali sa mga job hiring groups sa Facebook. Yes po, pwede na tayong mag-apply gamit ang Facebook. So kung ano yung lugar nyo, for example, nasa Cavite kayo and gusto nyo maghanap ng trabaho sa Cavite area, join lang kayo sa group ng Cavite Job Hiring or Dasma Job Hiring. Kung saang area nyo gusto mag-apply, may mga group yon ng job hiring. Makikita nyo doon yung mga post ng employer sa mga bakante nila. Pwede nyo na yung applyan doon. So, makikita nyo naman yung details doon kung paano mag-apply, kung paano mag-send ng resume, or kung paano mag-walk-in sa kanila. So, check nyo lang yung mga information din and make sure, check nyo din yung company kung legit. Sa next vlog natin, ituturo ko sa inyo paano nyo ba malalaman na legit ba yung in-apply yung company or agency. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And kung may other suggestions po kayo sa ating mga job applicants, comment down below lang po para makatulong din tayo sa kanila. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And please like and follow din po ang aking Facebook page, Miss Marge Vlogs, for more helpful videos na aking i-upload. And please subscribe din po sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan niyo po akong abutin ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share tayo ng cash blessing sa ating lucky subscribers. Thank you so much po in advance. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!